Ay, mahal. Duman nga pala rito si Nestor. Gusto niyang manghiram ng pera. Pang pa-hospital ng anak niyo. Magpapautang ka na naman? Di ba nga hindi pa nakakabayad sa'yo si Albert? Magkaibigan pa man din yung dalawang yon. Naintindihan ko ang puntong mamahal. Pero wala silang ibang malapitan. Hindi kaya ng konsensya ko na hindi sila pairamin. Lalo na't pag-uusap bata. Oo nga. Pero paano naman tayo? May mga bayarin tayo buwan-buwan. Mga anak pa ako. Pag tayo naubusan ng pera, kanino tayo lalapit? Natural sa taong mabahala, mahal. Tingnan mo ang mga ibon. Hindi man sila nag-aasik, pero hindi sila pinababayaan ng Diyos. Don't LeBron James sa 36 points na lang bago masukit ang NBA all-time scoring record. Magpapautang ka na naman? Di ba nga hindi pa nakakabayad sa'yo si Albert? Kuya, pwede ba kitang maristorbo? Oo naman, Bert. Ano ba atin? Nakakahiya man, pero wala kasi talaga akong ibang malapitan eh. May problema kasi ako sa pera ngayon. Laki ng babayaran kong utang, sa interes pa lang, baon na ako. Bakit ka naman nagkakaganyan? Di ko nga alam, kuya eh. Di ko masabi sa iyo ang dahilan, basta ang alam ko, ang laki na lang ng utang ko. Di ba, Bert? Ano mang dahilan mo, hindi kita husgahan. Magkano ba kailangan mo? 300K sana, kuya. Plano ko kasing bayaran lahat dahil ang dami na nilang tangka sa akin. Kinukontak na nila ang mga kaibigan at pamilya ko. Hindi naman sila kasali sa utang. May naipong kaming pera ni Ate Lay mo dyan. Pwede ka namin pahiramin. Basta bayaran mo lang ha. Oo, kuya. Pinapangako ko babayaran ko kahit pakunti-unti. Okay lang po ba? Okay lang yun, Bert. Kung ang pagbabayad ng utang ang makapagbabago sa sitwasyon mo, handa kaming tumulong sa'yo. Mayawa naman ng Diyos eh. Maraming salamat talaga, kuya. Napakabuti mong tao. Sa Diyos tayo magpasalamat, Bert. Dahil siya ang gumawa ng solusyon sa problema mo. Maraming salamat sa Diyos, kuya. Sa ating ulat panahon, as of 3 p.m. po ayon sa Pag-asa, ang bagyong tropical storm na Bebico ay papasok sa Philippine Area of Responsibility na may lakas na 115 kilometers per hour. Asahan ang matinding pagbuhos ng ulan. Mahal, ang lakas ng bagyo ang shop natin. Ano nang gagawin natin nito, mahal? Wala na yung shop natin. Paano na tayo ngayon? Malaking pagsubok ang nangyari sa atin. Pero, huwag tayong mawala ng pag-asa. May Diyos tayo sa buhay. Albert! Albert! Kung walang tao, mahal. Ano pong kailangan nila? Dito pa po ba nakatira si Albert? Si Albert. Matagal na po siyang wala dyan. Siguro mga 2 buwan na. Hindi ko nga rin alam kung bakit biglang nawala si Albert. Mabait pa naman ang kapitbahay yun. Wala na dito si Albert. Mahal, paano na tayo? Wala na tayong pera. Hi, Buboy. Eto na nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Ang laki kasi ng tiwala mo kay Albert. Saan natin hahanapin yun ngayon? Na okay lang naman maging mabait at mabuti sa kapwa. Pero siguraduhin mo naman na hindi tayo madidihado. Naniniwala akong may mabuting dahilan si Albert kaya siya umalis. Mabuti? Mabuti ba natakasan tayo? Ano ka ba, Buboy? Ngayon sasabihin mo sa akin na magtiwala sa Diyos? Paano, ha? Nawala na ang shop.
Pati yung ipon natin nawala ring lahat. Bait-baitan ka kasi! Tumahimik ka! Bakit ka ba nagkakaganyan? Magtitiwala lang ba tayo sa Diyos? Kung maginhawa ang buhay natin? Tapos pag nahihirapan tayo, mawawala na ang pananalig mo sa Diyos? Dagdagan mo pa ang pagtitiwala mo, mahal. At hindi ka magkakaganyan. Pasensya ka na, mahal, kung nasigawan kita. Hindi ko intensyon yun. Gusto ko lang maituwid ang paniniwala mo. Dahil mahal kita. Panginoon naming Diyos, gabayan mo po kami sa pagsubok na ito. Puboy, ilang araw na may sakit ang anak natin. At na nga ba yung napabahala po? Wala tayong malapitan. Tayo ngayon ng kipit. Anong gagawin natin? Di ba sabi ko sa'yo, tibayan natin ang pagtitiwala natin sa Diyos. At ito na yung pagkakataong magpakita natin ang buong pagtitiwala natin sa Kanya. May hawang Diyos. Kaya natin to, ang solusyon sa mga problema natin. Singlapit lang ng tuhod at sahig. Pasensya ka na, Bing, ha? Yan ang huling sahod mo. Salamat po ng marami sa Diyos, Kuya. Albert? Kuya. Saan ka pa nang galing? Mahabang kwento kuya, pero nandito ako ngayon para tulungan ka. Kamno na nga. Saan mo kinuha ang perang ito? Pinaghirapan ko yan kuya. Nagtrabaho ako at nag-ipon para makabayad sa'yo. Dahil ang utang, kailangan bayaran. Hindi ko inaasahan to. Di ko na alam ang gagawin ko. Napakabuti ng Diyos. Sumasagot siya sa tamang panahon. Mahal, kasama ko pala si Albert. Ate. Ate Lai, alam ko kailangan ko magpaliwanag sa'yo. Oo. Hinihintay ko talaga yan. Ano ba ang nangyari sa'yo? Tinakasan mo kami? Di naman sa tinakasan, Ate Lai. Nahiya kasi ako kaya umalis muna ako. Nalulong kasi ako sa loaning apps. Kaya hindi ko napansin ang laki na pala ng utang ko dahil sa interes. Kaya humiram ako sa inyo. Hindi ko rin nabayaran. Kaya nagpasya ako na umalis para makapagsimula muli. Kumuha ako ng 2 trabaho, inipon ko lahat ng kinita ko, at natuto din akong mabuhay ng kontento. Sinuwerte din ako sa bago kong amo, dahil isa din siya sa tumulong sa akin. Ikaw naman, di mo na kailangan ng maraming paliwanag. Ang importante, nandito ka na. Salamat kuya, salamat sa Diyos sa lahat-lahat. Saka masaya kami. Nandito ka na. Tulungan mo na lang kami sa shop, ha? Opo. Pinagdadaanan
ganda ng pinili mong kulay sa bagong shop natin ah. Oo kuya, alam mong paborito mong kulay yan eh. Oo nga, ang ganda-ganda, ang class-class. Tignan mo mahal, pag nagtitiwala at umiibig ka talaga sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Oo nga, we are on the right track. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Awit 37:21.